May mga kasalanan na hindi mo naman sinasadyang gawin. Pero minsan, isang maling tibok lang ng puso ay tuloy-tuloy na ang gulo. Sabi nila lahat daw ay choice. Pero paano kung nagising ka na lang isang araw na na-realize mong mali pala ang taong minahal mo? Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig sa inyong channel. Ako po si Cheska. Hindi ko tunay na pangalan. 22 years old na ngayon. Taga Dagupan. Pero nag-i-stay po sa Manila ngayon. Lumaki ako na kami lang ng mama ko sa buhay. Akala ko alam ko na kung ano ang tama at mali. Pero may mga pagkakataon pala na kahit alam mong bawal ay pinapasok mo pa rin. Kakauwi lang namin ni Mami noon galing sa libing ni Daddy. Tahimik ang buong bahay, parang pati mga pader ay nakikiramay. Pagpasok pa lang namin ay dumiretso si Mami sa sala at doon na naman siya umiyak. Hindi siya tumitigil sa kakaiyak, Papa Choy. Simula pa sa simbahan hanggang sa sementeryo. Hindi ko alam kung paano siya aaluin. Pero ayoko siyang iwang mag-isa. First year high school pa lang ako noon, 13 years old. Dapat iniisip ko lang noon ay assignments, crush, at kung anong susuotin sa intrams. Pero biglang ganun ang nangyari. Biglang kinuha sa amin si Daddy. Mami, please, pahinga ka muna. Sabi ko habang yakap ko siya. Ramdam ko yung panginginig ng balikat niya. Andito lang ako. Kakayanin natin to. Mas lalo siyang napaiyak. Sabi niya, hindi niya alam kung paano kami magsisimula ulit. Sanay daw siya na may kasama, may kausap at may katuwang sa lahat. Si Daddy kasi yung tipo na kahit tahimik lang ay never nagkulang sa pagiging ama sa akin at asawa kay Mami. Hatid sundo niya ako sa school. Siya yung nagluluto tuwing Sunday at siya yung unang bumabati ng good morning. Habang nakayakap ako kay Mami ay pilit kong pinipigilan yung sarili kong umiyak. Kasi pakiramdam ko ay kailangan may mas maging matatag sa amin. Na kung pareho kaming babagsak ay paano na. Kaya kahit ang bigat-bigat ng dibdib ko, ay binibigay ko pa rin ang best ko para i-cheer up siya. Mami, magiging okay din po tayo, promise. Aalagaan kita. Tumingin siya sa akin na namumugto yung mata. Hinawakan niya ang mukha ko at nagsalita siya. Anak, pasensya ka na kung ganito agad yung naranasan mo. Umiling ako. Hindi mo kasalanan, Mami. Sa totoo lang, Papa Choy, ay natatakot din ako. Hindi ko alam paano ang buhay na wala si Daddy. Pero noong gabing yon, habang magkatabi kaming nakaupo sa sopa, ay na-realize ko na kaming dalawa na lang talaga. Kami na lang ang magkasangga. At kahit first year high school pa lang ako noong mga panahong yon, ay doon ko unang naramdaman na kailangan ko nang maging mas mature. Hindi lang bilang anak, kundi bilang kakampi ng mami ko sa lahat ng haharapin namin. Solo child po kasi ako, Papa Choy. Ako lang talaga ang anak ni na Mami at Daddy. Namatay si Daddy dahil sa cancer. Matagal din siyang lumaban at ilang buwan din kaming pabalik-balik sa ospital. Noong una ay umaasa pa kami na gagaling siya. Pero dumating din sa point na kailangan naming tanggapin ang katotohanan. Financially ay okay naman kami dahil may naipon si Daddy at may negosyo sila ni Mami. Hindi kami nagkulang sa pera. Pero iba pala talaga kapag buhay ang nawala. Kahit anong yaman ay hindi kayang punan yung bakanting upuan sa hapagkainan.
Sobrang hirap mag-adjust, Papa Choy. Lalo na sa araw-araw na wala na siya. Matagal din bago talaga naka-move on si Mami. Hindi naman totally naka-move on. Pero alam mo yung kahit paano ay bumabalik na siya sa dati. Noong first year at second year ako ay halos bahay at negosyo lang ang routine niya. Gigising, aasikasuhin ang mga orders. Tapos uuwi na kaagad na pagod at tahimik. Madalas, tulala lang siya habang nanonood ng TV. Minsan, nahuhuli ko pa siyang nakatingin sa lumang picture nila ni Daddy. Third year high school na ako nang mapansin kong may nagbago. Mas maaga na siyang gumigising, pero hindi na madilim ang muka. May mga araw na naririnig ko siyang kumakanta habang nag-aayos ng papeles. Minsan, naka-light lipstick pa siya kapag pupunta sa pwesto namin. Meron kasi kaming business, Papa Choy. Dealer po kami ng gulayan. May pwesto kami sa bagsakan, tapos may mga suki kaming tindera sa palengke. Doon halos umiikot ang mundo ni Mami. Doon siya nalilibang at doon siya busy. Kahit madaling araw ang pasok niya, minsan ay parang mas may energy siya. Isang umaga ay sumama ako sa kanya sa pwesto dahil walang pasok. Habang nagbibilang siya ng kahon ng repolyo at carrots, ay naririnig ko yung mga tauhan namin na nagkukwentuhan sa gilid. "Ma'am, parang inspired ah." Biro nung isang pahinante habang nakangiti. Sumagot naman yung isa. "Oo nga eh, blooming si Madam ngayon ah. Iba na yan ah." Tumawa lang si Mami at kunwari pinagalitan sila. "Hoy, puro kay daldal. Magtrabaho nga kayo." Pero hindi ko napigilang mapansin na medyo namula siya. Parang nahiya siya pero kinikilig. Hindi ko sure, basta iba yung tawa niya. Hindi yung pilit, basta alam kong totoong masaya siya. Napatigil ako sa pag-aayos ng mga plastik. Inspired daw si Mami? Ano kayang ibig sabihin nun? Habang nasa biyahe kami pauwi ay sinilip ko siya. Tahimik lang siya pero may maliit na ngiti sa labi niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung may iniisip ba siya o may ka-text. Minsan kasi, napapansin ko na mas hawak na niya yung phone niya kesa dati. Gusto ko sanang magtanong kung may nanliligaw na ba sa kanya, Papa Choy, pero hindi ko ginawa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, natatakot ako sa sagot. O baka iniisip ko na baka imagination ko lang lahat. Pero habang tumatagal ay mas napapansin ko talaga. Mas maayos na siya manamit. Minsan may bagong blouse. Minsan may pabango na hindi ko naman naaamoy sa kanya noon. At higit sa lahat ay mas madalas na siya ngumiti. At sa totoo lang, Papa Choy, ay masaya ako doon. Ang tagal ko ring hinintay na makita siyang ganun ulit. Yung hindi na puro lungkot. Yung hindi na umiiyak sa gabi. At hindi yung parang may kulang palagi. Kung may dahilan man kung bakit siya inspired, ay siguro deserve niya yun. Ang dami niyang pinagdaanan. Kung may nagpapasaya sa kanya ng mga oras na yon, ay sino ba naman ako para kontrahin yon? Pero may part pa rin sa akin na kinakabahan. Kasi sanay na ako na kaming dalawa lang. Kami lang ang team at kami lang ang tandem. Pero isang araw ay narinig kong nagbiro ulit yung isang tauhan namin. "Ma'am, baka naman may papakilala ka na sa amin ah." Napatingin ako kay Mami. Ngumiti lang siya, yung tipong may tinatago pero ayaw pang sabihin. Doon ako napaisip, may bago na ba talaga sa buhay namin? Hindi na ako nagtanong. Pinili ko na lang manahimik. Siguro darating din ang tamang oras na sasabihin niya sa akin.
At kung ano man yon, ay handa naman siguro akong harapin. Hanggang sa isang araw ay parang sinagot na ng tadhana lahat ng tanong na umiikot sa isip ko. Wala kaming pasok noon, Papa Choy. Nagising ako sa amoy ng nilulutong ulam. Hindi yung usual na prito-prito lang. Parang may effort, may sabaw, at may panghimagas pa yata. Napaupo ako sa kama at napaisip kung anong meron. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko si Mami sa kusina. Maaga pa pero nakaayos na siya. May konting make-up at naka-blouse na hindi niya pang bahay. Parang may espesyal na okasyon. Mami, anong meron? Tanong ko habang kumukuha ng tubig. Parang kinabahan siya. Saglit siyang tumigil sa paghahalo ng niluluto niya. Anak, may sasabihin sana ako sa'yo. Doon ako kinabahan ng very light. Umupo siya sa harap ko sa mesa. Medyo nahihiya pa siyang magsalita. Hindi ako sanay na ganun siya. Usually, diretso siya kung magsabi. May ipapakilala sana ako sa iyo mamaya, sabi niya. Tahimik lang akong nakikinig. Manliligaw lang naman. Dagdag niya agad na parang gusto niyang linawin. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako nagalit. Wala akong naramdamang inis. Siguro kasi sa 2 taon na rin naman simula nung nawala si Daddy. At sa 2 taon na yon ay nakita ko kung gaano siya nasaktan, kung gaano siya nahirapan. Kaya ngumiti ako. Mami, okay lang sa akin. Basta masaya ka. Parang nabunutan siya ng tinik. Sure ka anak? Tumango ako. Oo naman po. Deserve mo yan. Sa totoo lang ay may konting kaba. Pero mas nangingibabaw yung gusto kong maging masaya siya. After ng mga ilang oras ay may tumigil na sasakyan sa tapat ng bahay. Sumilip ako sa bintana. Bumaba yung lalaki. Matangkad, maayos manamit, chinito. For a second, napa-freeze ako kasi medyo hawig niya si Daddy sa features. Pagpasok niya ay ngumiti siya agad. Hi, ikaw si Cheska? Malumanay ang boses niya. Tumango ako. Opo. Anak, si Anjo. Driver siya nung kabilang dealer sa palengke. Doon kami nagkakilala. Napansin ko pa na parang extra yung ngiti ni Mami habang pinapakilala yung guy. Yung tipong hindi niya maitatago kahit anong pilit niya. Okay naman po si Anjo, Papa Choy. Gentleman siya at tumutulong pa siya na maghatag ng mesa. Habang kumakain kami ay ramdam ko yung light na atmosphere. May tawanan, may kwentuhan tungkol sa palengke, sa deliveries at sa mga suki. Minsan napapansin kong nagkakatinginan sila ni Mami tapos biglang ngingiti. Yung simple lang pero halata. Mas bata nga lang si Anjo kay Mami. Siguro mga 10 years ang gap. 40 plus na si Mami tapos si Anjo parang nasa early 30s lang. Pero sa isip ko ay ano naman. Hindi naman sila sobrang layo ng age. At kung tutuusin, 2 taon na ring mag-isa si Mami. Habang nakatingin ako sa kanila, ay na-realize ko na first time ko ulit makita si Mami na ganun kasaya. Yung hindi lang dahil may benta sa negosyo. Iba yung glow niya. At doon ko naisip na siguro okay na talaga siya. Hindi naman ibig sabihin na papalitan si Daddy eh. Wala namang papalit sa kanya. Pero siguro may bagong chapter lang talaga sa buhay namin. Pagkatapos kumain ay nag-offer si Anjo na maghugas ng pinggan. Tumawa si Mami at sinabing wag na. Pero tumulong pa rin siya.
Simple lang yung eksena namin pero ang gaan ng pakiramdam. Habang nakatayo ako sa gilid ay napangiti na lang ako. Kung yun yung dahilan kung bakit inspired si Mami at kung yun yung nagpapangiti sa kanya tuwing umaga, then okay ako doon. Hindi ko alam noon na yung araw na yon ang simula ng mas malaking pagbabago sa buhay namin. Pero sa moment na yon ay masaya lang ako, masaya ako para kay Mami. Noong una ay padalaw-dalaw lang si Anjo. May mga araw na nandyan siya. May mga araw na wala. Sanay na rin ako na may ibang tao sa bahay. Pero hindi pa totally. Parang bisita lang talaga siya noon. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aayos si Mami ng mga papeles sa sala, ay bigla niya akong kinausap. "Anak, may sasabihin ako sa'yo." Panimula niya. Kinabahan na naman ako ng konti. "Magstay na muna si Anjo dito sa atin. Para mas madali na raw kapag may ibabagsak na gulay. Siya na rin magdadrive palagi." Tahimik lang ako. May part sa akin na gustong magsalita. Gusto kong sabihin na baka pwede namang hindi muna. O kaya, magbigay man lang ako ng suggestion. Pero ramdam ko na nagdesisyon na siya. Kaya tumango na lang ako. "Okay po, ma." Yun na lamang ang tanging nasabi ko. Pagkatapos noon ay tuluyan na ngang lumipat si Anjo. May dala siyang ilang bag. Tapos doon na diretsyo sa kwarto ni Mami. Ang bilis ng pangyayari. Parang wala man lang adjustment period. Doon na rin nagsimula yung awkward na feeling ko, Papa Choy. Kasi iba na kapag kasama mo na sa bahay araw-araw. Minsan paglabas ko ng kwarto sa umaga, makikita ko siyang galing sa ligo. Nakatapis lang ng tuwalya o kaya naka-shorts na walang damit sa taas. Minsan naman, pagbaba niya galing biyahe ay nagpapalit siya agad sa sala kahit pawis na pawis. May mga pagkakataon ding nag-workout siya sa garahe. Nakasando o minsan wala talaga. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko maiwasang mapatingin. Hindi naman bastos na titig. Parang napapatingin lang tapos saka ko marirealize na mali. Tapos iiwas na ako. Inaamin ko naman sa sarili ko na maganda ang body build niya. Malapad ang balikat, toned yung braso. Halatang nagbubuha talaga. Bukod pa doon ay gwapo siya. Chinito, maayos manamit at mabango pa. Pero sa tuwing nahuhuli ko yung sarili kong napapatingin, ay may kasamang guilt agad. Kasi boyfriend siya ng mami ko. Wala akong karapatan na mag-isip ng kung ano. Wala akong karapatan na i-fantasy siya. Kaya tuwing may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman, like yung parang may mabilis na tibok o konting init sa pisngi, ay pinipilit ko na i-ignore. "Sobrang weird mo, Cheska." Minsan bulong ko sa sarili ko. Siguro adjustment lang yun. Siguro hindi lang ako sanay na may lalaking kasama sa bahay ulit. At yun na lang ang pinaniniwalaan ko. Pero kahit anong pilit kong maging normal, ay hindi ko maikakaila na may nagbago sa pakiramdam ko simula nang tumira si Anjo sa amin. Isang hapon ay may dinalaw na kaibigan si Mami. Bihira lang siyang lumabas para makipagkita. Kaya medyo excited pa siya habang nag-aayos. "Anak, baka gabihin ako ha. Kapag ganun, papasundo na lang ako kay Anjo." Bilin niya habang nagsusuot ng sandals. Tumango ako. Sige po." "Pakiremind na lang siya ha." Dagdag niya. "Text mo na lang kaya, Mami." Ungot ko kahit padaplis lang. "Basta sabihan mo pa rin. Baka kasi hindi niya mabasa at busy pa." Sabi pa ni Mami bago tuluyang umalis. Biglang tahimik nang umalis na si Mami.
Bandang hapon na rin noon at medyo madilim na ang langit. Wala si Anjo. May hinatid daw na delivery sa kabilang bayan. Hindi ko alam kung bakit pero napadpad ako sa kwarto ni na mami at daddy. Matagal ko na rin hindi napapasok yon simula nang nag-stay na sa amin si Anjo. Nandoon pa rin yung lumang cabinet ni daddy, pati yung frame ng picture nila sa ibabaw ng drawer. Humiga lang ako sa kama na nakapatay ang ilaw. Ewan ko ba, parang namiss ko lang yung dati. Yung tahimik pero kumpleto kami. Yung wala pang ibang taong kasama sa bahay. Siguro dala na rin ang pagod sa school ay nakaramdam ako ng antok. Sabi ko saglit lang. Pero hindi ko namalayan na nakapikit na pala ako. Nang bigla ay nagising ako sa tunog ng pagbukas ng pinto. Medyo madilim pa rin ang kwarto kaya hindi ko agad nakita kung sino. Pero alam ko nang may pumasok. "Babe, akala ko ba magpapasundo ka?" Narinig kong sabi ng boses ni Anjo. Nanlaki ang mata ko pero hindi agad ako nakapagsalita. Parang na-freeze ako sa kama. Bago pa ako makagalaw ay mabilis siyang naupo sa tabi ko. Dahil akala niya ay si mami ako. "Babe?" Mahina niyang tawag. Ramdam ko yung paglapit niya. Saglit niya akong niyakap at nagsimulang lumikot ang mga kamay. Doon ako tuluyang natauhan. "Tito Anjo!" Mahina kong sabi. Bigla siyang napahinto. Parang may mali siyang naramdaman. Mabilis niyang inabot yung switch at binuksan ang ilaw. Pagliwanag ng kwarto ay pareho kaming natulala sa isa't isa. "Kiss ka?" Gulat na gulat siya. Uupo na sana ako at bababa ng kama. Pero parang ang bigat ng mga paa ko. Nahihiya ako at hindi ko alam kung saan titingin. "Sorry, akala ko si Maris." Halatang nagpanik na sabi niya agad. Tumayo ako. Okay lang." Sagot ko, pero ramdam kong nanginginig ang boses ko. Maglalakad na sana ako palabas ng kwarto para takasan yung awkward na moment. Pero bigla niya akong nahawakan sa braso. Hindi mahigpit, pero napahinto ako. "Wait," sabi niya. Nagkatinginan kami. Ilang segundo lang yon pero parang ang tagal. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa gulat o sa kung ano. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Basta sa isang iglap ay sobrang lapit na namin sa isa't isa. Ramdam ko yung hininga niya. At bago pa ako makapag-isip ng maayos, ay naglapat na ang mga labi namin. Marahan lang nung una hanggang sa naging sabik at hindi na makontrol. Hanggang sa tuluyan na kaming nadarang ng apoy. At sa loob ng ilang segundo ay pareho naming alam na may linya kaming nalampasan na hindi na pwedeng balikan. Pagkatapos ng gabing yon, Papa Choy, ay pinilit kong maging normal. Sa pagkainan ay nakangiti ako at nakikipagkwentuhan na parang walang sikreto na nakasabit sa pagitan namin ni Anjo. "Anak, kumusta ang school?" Tanong ni Mami isang gabi. "Okay lang po, maraming requirements eh." Sagot ko sabay iwas tingin. "Stress ka ba?" Casual lang ang tono na singit ni Anjo. Hindi naman." Mabilis kong sagot. Wala din kaming pag-uusap ni Anjo tungkol sa nangyari. Parang parehong nagkunwaring wala. Pero hindi lang yon isang beses na nangyari. Maraming beses pa basta wala si Mami at kami lang ni Anjo sa bahay. Kung minsan, sa kwarto ko, sa banyo, sa kusina, at minsan sa jeep mismo. Hanggang 4th year ako ay may nangyayari pa rin sa aming dalawa. Pero ang masaklap,
kapag kasama niya si Mami ay super sweet-sweetan silang dalawa. Salamat ha, hinatid mo ko kanina. Sabi ni Mami habang iniaabot kay Anjo ang tubig. Siyempre naman, ikaw pa ba? Sagot naman ni Anjo sabay ngiti. Nakatingin lang ako. Halo-halo yung nararamdaman ko. Inis, selos at konsensya. Kaya minsan hindi ko na napigilan. Ang galing mo magpanggap ah. Best actor yarn? Bulong ko kay Anjo. Isang hapon nang kaming dalawa lang sa kusina. Tumingin siya sa akin. Jessica, wag ganyan. Ano? Mali ba? Mahal ka ni Mami. Nanginginig ang boses na sagot ko. Tahimik lang siya. Walang depensa at walang paliwanag. Doon ako mas nasaktan. Sa isip ko, Papa Choy, kung hindi ako pumayag noon at kung hindi ako nadala sa kung anong nararamdaman ko, ay baka walang ganong feelings. Baka hindi siya nagkamali kung hindi ako umiksena. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Nang malapit na akong mag-graduate ng high school, ay nag-open up ako kay Mami. Mami, gusto ko po sanang mag-college sa Manila. Nagulat siya. Ang layo naman anak, sigurado ka? Opo, gusto ko lang po ma-experience maging independent. Tumingin siya kay Anjo, tapos bumalik sa akin. Ay, kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Proud ako sa'yo. Sabi pa niya habang yakap ako. Ngumiti lang ako. Wala siyang kaalam-alam na hindi lang pangarap ang dahilan ko. Kailangan kong umalis. Kailangan kong ilayo ang sarili ko sa sitwasyong unti-unti nang sumisira sa akin. At alam kong yun lang ang paraan para matapos ang lahat. Pagkatapos ng graduation ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon, Papa Choy. Ilang linggo lang ay lumuwas na agad ako ng Maynila. Tama ang naging desisyon ko. Mahirap sa umpisa, bagong lugar, bagong tao, at bagong routine. Pero mas malinaw ang isip ko. Mas nakakahinga ako. Hanggang ngayon ay sila pa rin ni Mami at Anjo. Pero bihira na lang akong umuwi sa Dagupan. Mas madalas si Mami ang dumadalaw sa akin sa dorm. Mas okay na rin kasi yun. Ngayon ay third year na ako sa kursong psychology. Busy sa ACADS, ORGS at OJT. Pinipilit kong ibaon sa limot ang lahat ng nangyari. Araw-araw ay sinasabi ko sa sarili ko na tapos na yon. At sinumpa ko na. Hinding-hindi malalaman ni Mami ang totoo. Mahusgahan man ako ng iba ay tanggap ko. Ang mahalaga ay hindi ko siya nasaktan at nagawa kong itigil ang mali. Papa Choy, kung may aral man sa kwento ko, siguro yun ay mga pagkakamaling hindi na mababawi. Pero may mga desisyon pa rin tayong pwedeng itama. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung kaya mong lumayo para hindi na masaktan ang taong mahal mo. Maraming salamat po sa pagbahagi ng aking kwento at God bless po sa inyong lahat.